Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ito pong parang nananawagan, ito pong mga attack dog ng laban po kay PRRD at kay BP Sara. Nagbabait-baitan po ngayon, pinalalabas po nila na yung kanilang sinusuporta ni BP Sara sa Japan na muntik ng masundot. Hindi ko alam kung yun po ay sinasadya o malamang hindi naman po sinasadya. Kaya lang nakakatawa lang po talaga. No? Marami po natuwa, marami natawa. Pero yan na po, pinalalabas na nila na inaapi si Martin. Ang galing talaga ng mga kwento ng mga to. No? Pinalalabas nila na wag na raw munang mamulitika, manahimik na lang daw tayong lahat. Lalong-lalo na yung mga supporter ni BP Sara at ni Tatay Digong. Sana daw ay tigilan muna raw natin ang pamumulitika, maaga pa raw. Talaga lang? Kami pa ngayon, parang lumalabas pa na po siya, sila pa yung inapi. Okay. Alam niyo po, nakakatawa tong mga attack dog. Una, attack dog kayo. Binanatan nyo nga kagad si Sara Duterte. Yung DepEd eh. Miski nga yung numero unong sila Rendon at iba pang hindi naman kilala. Hindi ko nasasabihin kasi hindi nyo naman sila kilala. Pero sikat daw sila. Dahil hindi tayo sa politika lang tayo nakatutok, sikat daw sila sa ibang larangan. Kung anong larangan nyo, siguro mga nagpapatawa yung iba riyan. O yung Sian Gasa, parang chismoso yan, di ba? Self-anointed pambansang chismoso. O kung ano man ang tawag niya sa sarili niya. Yan yung nagchichismis ng lahat ng mga break-up ng mga artista. Ibig sabihin, no, mga attack dog ngayon, hindi umuubra tong mga sorry to say, pasensya na kayo mga tambi vloggers, mga loyalist vloggers. Wala pong bilib sa wala po kayong dating. Hindi nyo po kayang pataasin, no? Kahit na nagbababad kayo sa Twitter, nagbababad kayo, katulad din namin kayo, araw-araw din naman kayo nagba-vlogs. Pero sa kasawiang palad, wala pong walang bilang, wala kayong bilang. Kaya kinuha na sila Rendon and Company. And Company lang, di ko kilala iba pero kumuha na po ng pang-showbiz. Pero wala tayong riyan, no? Pwede rin namang nagkusan loob. Nagkusan loob sila Rendon and Company. Baka naman bukal sa loob nila na mamulita ka na nga kami. Di ba? Hindi natin alam. Hindi naman natin kilala yan. Ang pagkakalam natin, sila ngayon ay mga vlogger na namumulitika at ang pinopromote nila ay si Martin Romualdez. Kung ito bang mga to ay makakatulong para maiangat ang popularidad ni Martin, makikita po natin yan sa mga susunod na survey. Pero so far, nung hindi pa po nagsasalita si Martin, nung wala pa po tong mga sunod-sunod na banat nila sa mga Duterte ng House of Representatives, ay pangatlo po si Martin sa trust and approval rating. Ngayon po, pagkatapos po ng maraming atake ng House of Representatives, maraming papuri ng mga congressman kay Martin. Panay papuri, may mga di ba? Protect House of Representatives. Pagmumukha ni Martin at ng kung sino-sino pa, 20 pesos na bigas. Pagkatapos po lahat ng mga sabi, si Pangulong Marcos na nga nagsabi, no? Ang sabi ni Pangulong Marcos ay anong tawag diyan, yung araw-araw nakikita si Martin. Walang pahinga yung pagmumukha ni Martin. Pagkatapos po ng lahat ng yan, naging kulelat po si Martin sa yan po yung katotohanan ng survey at nangunguna po si BP Sara. Inuulit-ulit ko po kasi inuulit-ulit po nila Inuulit nila, sinasabi nila, bumababa si BP Sara para pag nakinig ka sa media at nakinig ka rito sa mga
sa mga vlogger na to, parang pinakamababa si Sara Duterte. Para sila nagbalita, natambak yung kalaban, pero ang binalita yung nakahabol na 5, pero tambak ng 35. Wala pa po akong nakita nagbalita sa basketball na nanalo ng fourth quarter. Pero katotohanan, talo po siya. Sa fourth quarter lang nanalo. Naiintindihan niyo po yung ginagawa nila? Number 1 si Sara Duterte. Hindi po nila sinasabi number 1 si Sara Duterte. Ang sinasabi nila, bumababa ang ngayon lang po ako nakakita ng pagbabalita na ganun. Parang valedictorian o ikaw ay top 10, top 1 ka sa klase mo, pero ang sasabihin ng teacher, eto po ay ang bumaba ang kanyang grado. Bigyan po natin ng medalya ang bumaba ang grado. Hindi po. Ito po ang ating top 1. Ganun po yun. Pag nagbalita o pag nagpahayag ang isang makabuluhan, no? Yung hindi naninira, katulad ng mga media natin, pag binalita yan, top 1, nangunguna si Sara Duterte. Hindi. Bumaba si Sara Duterte. Sino number 1? Si Sara Duterte. Abit hindi mo ibalita na number 1 si Sara Duterte. Para naman lumabas ng mukhang mababa. Yun lang po ang tanging nilang gawin. I-twist sa mga balita para magmukhang mababa si Sara Duterte. Pero ang katotohanan, ako po, sa mga awarding ceremony, wala po nag-award, no? Eto na po, bibigyan po natin ng gintong medalya. Ang bumaba ang grade ng 3 points. Dati siyang 97, naging 94 na lang. Palakpakan po natin ang bumaba ng grade. Ganyan po nila gustong ibalita yung pagiging number 1 ni Sara Duterte. Gusto nilang manlin lang. Sama-sama kayo. Kasama kayong media sa nanlilin lang. Tanungin nyo sila. Yung nagsasabing bumababa si Sara Duterte sa survey, tanungin nyo, sino ba number 1 sa survey? Si Sara Duterte. Abit hindi nyo ibalita. Syempre, tinatago namin yan. Purpose namin, pataasin yung isa. Utot nyo. Okay. Punta na po tayo. Ngayon po, mukhang api-apihan na. May isa lang isang tao lang po na muntik lang masundot. Muntik lang Hindi po natin alam kung sinasadya niya o hindi. Ang nakalagay lang sa placard, please support Sara Duterte. Ngayon, inapi na. Ganyan ba mga supporter ni Sara Duterte? Hindi po kami ganyan. Mas malala pa kami dyan. Wala lang kaming pagkakataon. Naintindihan niyo po? Pati problema sa GSIS, naging kasalanan pa ng DepEd. Tignan nyo nga. Wala naman po si Franz Castro nga, hindi nagre-reklamo. Yan po ang danger. Pag yung mga chismosong vlogger, chismis lang yan si Rendon, wala kang alam sa politika. Ang alam mo lang, banatan yung mga naghihiwalay na artista, no? Yung mga artistang magaganda, no? Hindi mo nga mapataas hindi mo nga maibenta yung motivational rice mo. Magbebenta ka pa ng politiko. Yan po. Yan lang kilala yung iba, baka sumikat pa sa atin. Wag na natin pangalanan. Pero kilala ko rin yung iba Yung isa sumikat ng di ba? Nagbebenta. Wag na. Baka sumikat. Panoorin nyo pa Okay, anyways, hindi po api si speaker. Hindi po siya kayang apihin ng kahit sino. Huwag niyo pong palabasin na inaapi. Grabe naman to, mga sensitive naman kayo. Panay daw banat kay speaker, panay daw banat. Alam po ninyo, no, sa totoo lang, late na nga po ako, kagabi dapat to Kagabi dapat to Kaya lang, masyado na tayong late. Okay. Meron pa nagsabi, kung sure win na pala sa 2028, bakit early campaigning na? Bakit daw nagka-campaign na tayo? Hindi lang yun. Bakit sinisiraan agad si Martin? Hindi naman siya threat kay BP. Yun na nga Alam naman namin hindi siya threat. Bakit po kayo? Parang baliktad po. Kailan po kami nanira?
no? Hindi po namin nga pinapansin yan eh. Sino po ba nagtanggal ng confidential fund? Bakit po tinanggal? Ano po yung panyanyari bago po tanggalin yan? Pinasama po nila yung confidential fund. No? Nasaan na ba tayo? Halo-halo ng ano natin. Dito na ba tayo kay Martin? Parang dapat yung PMA pa. Mamaya na nga. Sige, mamaya na nga yung PMA. Nauwi na tayo. Nauwi na tayo rito kay Martin. Wala po nang aapi. Ngayon, balik na po sila, no? Balik na po sila dito sa bait-baitan. Alam po ninyo, may mga binabagayan po yung nagbabait-baitan. Si Pangulong Marcos, no? Bait-baitan yan. Naniniwala po kami mabait si Pangulong Marcos, in fairness po. Hindi po sa kaplastikan. In fairness po, naniniwala ko mabait talaga si Pangulong Marcos. Obvious naman eh. Kaya lang, bilang presidente, no, minsan, hindi rin po magandang attributes yung bait-baitan eh. Yung mabait ka sobra. Lalo na kung may mga nakapaligid sa iyo na talagang di ba? Kung yung pinsan mo naman ay atake ng atake, talagang masama rin naman yung hindi mo kayang kontrolin yung pinsan mo. O yun po yun eh. Ito balikan lang natin to. Yung sinabi ni Martin. Alam niyo po, na ano ko yung ano tawag doon, yung nangangati ako rito eh, no, sa sinabi na to. Tapos kala mo ang bait-bait, no? Tapos ganito po nila gustong i-play yan eh. I agree with the overseas, eto kay si Martin I agree with the overseas Filipino worker who greeted me in Japan with a placard bearing a significant message. We should support and respect the Vice President. Di ba ang ganda? Ang ganda na sinasabi, di ba? The same respect and support that we should extend to the President and other government officials. Ganda, di ba? Okay. Parang ngayon, pag titirahin mo pa si Martin, ang sasabihin ng mga yan, ang bait na nga, sinabi na nga ni Martin na suportahan. Pero binabanatan nyo pa rin. Talagang kayo ang mga salbahe. Kami bang mga digongyo ang salbahe? Kami bang mga maudigs ang salbahe? Kami bang mga saramaw ang salbahe? Sino bang nagpo-project sa mag-ama na demonyo? Sino po ba ang nagpo-project sa mag-ama na pro-China? Sino po ba nagpo-project sa mag-ama na kaaway ng taong bayan? Mamamatay tao? Kami po ba?